Sa buong mundo, wala nang hihigit pa sa kabutihan ng isang ina. Sa bigat ng buhay, wala nang higit na maghihirap kaysa sa isang ama. Isang mapagpalang sandali sa lahat ng ating mga tagapakinig. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong babasag sa inyong mga puso para lamang buuin itong muli? Sabi nila, ang distansya raw ay sumusukat sa tibay ng pagmamahalan. Pero paano kung ang mismong distansyang iyon ang maging lason na unti-unting pumapatay sa isang pamilya? Halina't pakinggan natin ang kwento ni na Alena, Manuel at Lira sa Ang Padalang Kahon at Ang Pusong Bato. Ang amoy ng karton at packaging tape, pamilyar na kay Lira. 10 taon na niya itong naaamoy, tuwing 3 buwan, na parang isang paalala ng libo-libong kilometrong naglalayo sa kanya at sa ina. Sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa sa kusina, nakatayo ang isang malaking balikbayan box. Ang pangalan ni Alena at ang address nila sa Batangas ay malinaw na nakasulat sa gilid nito, tila isang bandila mula sa malayong lupain ng Hong Kong. "Lira, anak! Halika rito, buksan na natin!" Ang boses ng kanyang ama, si Manuel, ay puno ng pananabik. Ang mga mata nito'y kumikislap sa tuwa, na para bang ang kahon ay hindi lang naglalaman ng mga delata at tsokolate, kundi ng presensya mismo ng asawa nito. Dahan-dahang lumapit si Lira, ang kanyang mga paa ay tila may pabigat. Umupo siya sa silyang kaharap ng ama, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Para sa kanya, ang kahon ay simbolo ng pagkukulang. Isang bayad pinsala para sa 10 taong pagkawala. Maingat na ginupit ni Manuel ang tape gamit ang isang kutsilyo. Nang bumukas ang kahon, sumingaw ang pinaghalong amoy ng pabango, sabon at kung ano-anong kagamitan. Isa-isang inilabas ni Manuel ang laman nito, mga dilatang spam, corned beef, mga malalaking pakete ng kape, at mga damit. "Wow! Tignan mo anak, paborito mong tsokolate." Inabot ni Manuel ang isang malaking supot ng Hershey's Kisses. Kinuha iyon ni Lira at walang kibong inilapag sa kanyang tabi. Ang atensyon niya ay nasa isang puting sobre na nakasiksik sa gilid ng kahon. "Iyon lang ang mahalaga. Teka, may damit para sa'yo rito," sabi ni Manuel. At maingat na inangat ang isang kulay asul na bestida. Simple lang ang disenyo nito pero halatang mamahalin ang tela. "Naku, tamang-tama to sa graduation mo. Siguradong magugustuhan ito ng mama mo kapag nakita niyang suot mo." Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Lira sa damit. "Hindi po kasya yan sa akin, Papa. At saka, hindi ko po gusto ang kulay." Nawala ang ngiti sa labi ni Manuel. "Hindi mo pa nga sinusukat, anak." "Kahit na po, itabi niyo na lang po yan," sagot niya, sabay kuha sa puting sobre. Binuksan niya ito at binilang ang lamang pera. Sapat para sa tuition fee niya sa susunod na semestre. At may kaunting sobra. Isinilid niya ang pera sa kanyang bulsa. Habang inaayos ni Manuel ang iba pang laman ng kahon, isang alaala ang mabilis na dumaan sa isip ni Lira. 8 taong gulang siya noon, tuwang-tuwa pa siyang kumakaway sa pixelated na imahe ng kanyang ina sa screen ng lumang computer. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang pananabik ay napalitan ng pagtatampo, at ang pagtatampo ay naging galit na nanigas na parang bato sa kanyang dibdib. Biglang tumunog ang telepono ni Manuel. Nakita ni Lira ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Sinagot ito ng kanyang ama at inilagay sa loudspeaker. "Hello, Manny? Natanggap niyo na ba?" Boses ni Alena mula sa kabilang linya. May halong pagod, ngunit masaya. "Oo, mahal. Kararating lang. Maraming salamat dito," sagot ni Manuel. Pilit pinapasigla ang boses. "Nandito si Lira. Kausapin mo." Ipinasa ni Manuel ang telepono kay Lira. "Hello po." Walang ganang bati ni Lira. "Anak, kumusta ka na? Nagustuhan mo ba yung bestida? Pinili ko yan para sa'yo." "Okay lang po.
Hindi ko pa po nakikita. Pagsisinungaling niya, isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Ganoon ba? Sige anak, may maganda akong balita sa inyo. Narinig ni Lyra ang malalim na paghinga ng ina. Uuwi na ako sa susunod na buwan. Muntik nang mabitawan ni Lyra ang telepono. Hindi na ako babalik sa Hong Kong. Uuwi na ako. For good. Ang saya sa boses ng kanyang ama ay halos nakakabingi. Talaga, mahal? Narinig mo ba yon, Lyra? Uuwi na ang mama mo. Pero para kay Lyra, ang mga salitang iyon ay hindi magandang balita. Para sa kanya, isa iyong banta. Isang pagbabago sa mundong nasanay na siyang silang dalawa lang ng kanyang papa ang magkasama. Lyra? Anak? Nariyan ka pa ba? Tanong ni Alena. Ang boses ay nag-aalinlangan. Opo, maikling sagot ni Lyra. Kailangan ko na pong umakyat. May gagawin pa po ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa kanyang ama, tumayo, at walang lingon-likod na naglakad patungo sa kanyang silid. Anak? Teka, tawag ni Manuel, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig sa buong bahay nang isara niya ang pinto ng kanyang kwarto. Sumandal siya rito. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa pinaghalong gulat at galit. Uuwi na siya. Sisirain na naman niya ang buhay natin. Sa gitna ng nagtataasang gusali at walang katapusang pagmamadali ng Hong Kong, ang munting silid ni Alena ay nagsisilbing kanyang santuaryo. Dito, sa apat na sulok ng kwartong iyon, malaya siyang mangarap at manabik para sa araw ng kanyang pag-uwi. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Hawak ang isang kupas ng litrato. Larawan ito ni Lyra noong 7 taong gulang ito. Nakangiti ng malapad habang yakap-yakap ang isang teddy bear na ipinadala niya. 10 taon na ang nakalipas. Ang maliit na batang iyon ay isa ng dalaga ngayon. Isang dalagang halos hindi na niya kilala. Pinahid niya ang luhang pumatak sa salamin ng picture frame. Ang pag-uusap nila kanina sa telepono ay umuulit sa kanyang isipan. Ang lamig sa boses ni Lyra, ang tila obligadong pagsagot nito, ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Hay, Alena, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Baka naman pagod lang yung bata. Sabi ni Nelia, ang kaibigan niyang OFW na kasama niya sa apartment. Hinihimas nito ang kanyang likod. Sana nga, Nelia. Sana nga. Sagot ni Alena. Ang boses ay garalgal. Pero 10 taon na, Nelia. 10 taon na ganito kami. Kinakabahan ako. Paano kung pag-uwi ko? Hindi na niya ako matanggap. Paano kung huli na ang lahat para sa amin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ni Nelia. Dugo mo yan. Anak mo yan. Sa huli, mananaig pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Tandaan mo, lahat ng tiniis mo rito, para sa kanya yon, para sa kanila ni Manny. Ngumiti si Alena, isang pilit ng ngiti. Alam ko, konting tiis na lang, 1 buwan na lang. Hinawakan niya ang kanyang kwintas, isang simpleng silver locket. Sa loob nito ay may isa pang maliit na litrato ng kanyang pamilya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa araw-araw. Samantala, pabalik sa Batangas, ang katahimikan sa bahay ni Manuel ay binasag ng pagdating ng isang bisita. Si Marites, ang nakababatang kapatid ni Manuel, ay pumasok sa bahay na may dalang isang mangkok ng minatamis na saging. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap na butas. Oh, Lyra, apo! Nabalitaan kong uuwi na raw ang mama mo? Bungad niya. Umupo sa tabi ng namiminta ng pamangkin sa sala. Tumango lang si Lyra. Hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Naku! Siguradong masaya ka. Sa wakas, mabubuo na ulit kayo. Patuloy ni Marites
Ang boses ay may pahiwatig ng sarkasmo. Pero alam mo, dapat ihanda mo na rin ang sarili mo. Baka magbago na ang lahat ngayong nandito na siya. Dito na napalingon si Lyra. Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Sumubo ng minatamis si Marites bago sumagot. Wala naman. Ang ibig ko lang sabihin, nasanay kasi kayong dalawa lang ng papa mo. Ngayong may isa nang babalik, baka hindi ka na ang priority. Alam mo na, baka ang atensyon ng papa mo ay mapunta na lahat sa kanya. Tila may tumusok sa dibdib ni Lyra. Ang sinasabi ng kanyang tita Marites ay ang eksaktong kinatatakutan niya. Kawawa naman ang Kuya Manny ko. Pagpapatuloy ni Marites na para bang nagsasalita sa sarili. 10 taon siyang nag-isang nagpalaki sa'yo. Siya ang nagluto, naglaba, nag-asikaso sa'yo kapag may sakit ka. Samantalang ang iba dyan, masarap ang buhay sa Hong Kong. Tita, ang saway ni Lyra, kahit sa loob-loob niya ay sang-ayon siya. Bakit? Hindi ba totoo? Ngumisi si Marites. Ang dali-dali lang magpadala ng pera, Lyra. Pero ang pag-aaruga, ang presensya, hindi nabibili yon. Dinukot niya ang kamay ni Lyra. Huwag kang mag-alala, apo. Kahit anong mangyari, nandito lang si tita para sa'yo. Bago pa makasagot si Lyra, pumasok si Manuel mula sa likod bahay. Sumama ang timpla ng kanyang mukha nang makita ang kapatid. Marites, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Dinadalaw ko lang ang pamangkin ko, kuya. Masama ba? Patay mali siyang sagot ni Marites. Umuwi ka na. Huwag mong pinupuno ng kung ano-ano ang isip ng pamangkin mo. Mariin ang pagkakasabi ni Manuel. Habang nakatingin ng makahulugan sa kapatid, tumayo si Marites, nagkibit balikat. Sinasabi ko lang naman ang totoo. O sige na. Aalis na ako. Hinalikan niya si Lyra sa pisngi. Tandaan mo ang sinabi ko, ha? Bulong niya. Bago tuluyang umalis, naiwan ang nakakabinging katahimikan. Tumingin si Lyra sa kanyang ama. Ang galit sa mukha nito ay hindi maitago. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Papa? Ano ang ayaw nitong iparinig sa kanya? Ang mga salita ng kanyang tita Marites na sinamahan pa ng kakaibang reaksyon ng kanyang ama, ay nagtanim ng mas malalim na binhi ng pagdududa at hinanakit sa puso ni Lyra. 1 buwan ang lumipas na parang hangin. Para kay Manuel, ang bawat araw ay isang hakbang palapit sa muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Para kay Lyra, ito ay isang paurong na pagbilang patungo sa isang pagbabagong hindi niya hiniling. Sa araw ng pagdating ni Alena, si Manuel ay gumising ng mas maaga kaysa sa pagsikat ng araw. Ang kanyang mga kilos ay puno ng sigla. Naglinis siya ng buong bahay, naglagay ng mga sariwang bulaklak sa florera, at nagluto ng paboritong adobo ni Alena. Ang amoy nito ay kumalat sa kabahayan. Isang amoy ng pagsalubong at pagmamahal. Lyra, anak, mag-ayos ka na. Malapit na tayong umalis papuntang airport. Katok niya sa pinto ng silid ng anak. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Lyra, bumukas ang pinto. Si Lyra ay nakasuot pa rin ng pambahay na damit, ang kanyang buhok ay magulo. Hindi po ako sasama, Papa. Ang ngiti sa mukha ni Manuel ay unti-unting naglaho. Anong sabi mo, anak? Hindi ka pwedeng hindi sumama. 10 taon hinintay ng mama mo ang araw na to. Nag-iwas ng tingin si Lyra. Masama po ang pakiramdam ko. Kayo na lang po. Dito na lang ako maghihintay. Alam ni Manuel na nagsisinungaling ang anak. Ngunit alam din niyang wala siyang magagawa kung pipilitin niya ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang tunog ng pagkabigo. Sige, kung yan ang gusto mo. Mag-isang nagmaneho si Manuel papuntang airport. Dala niya ang isang maliit na kartulinang may nakasulat na, "Welcome home, mahal. We missed you." Pilit niyang pinasaya ang sarili. Iniisip na marahil ay magbabago rin ang isip ni Lyra kapag nakita na nito ng personal ang ina.
Sa arrival area, hindi mapakali si Manuel. Bawat pagbukas ng pinto, hinahanap ng kanyang mga mata ang figura ng asawa. At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, nakita na rin niya ito. Si Alena, medyo nagkaedad na ang itsura, may mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiti nito nang makita siya ay ang parehong ngiting minahal niya noon. Mabilis na naglakad si Alena palapit. Hila-hila ang kanyang maleta. Binitawan niya ito at walang sabi-sabing yumakap ng mahigpit kay Manuel. Sa yakap na iyon, tila nawala ang 10 taon ng pangungulila. Naramdaman nila ang pamilyar na init, ang tibok ng pusong sabik na sabik sa isa't isa. Nakamiss kita, Manny. Bulong ni Alena. Ang boses ay basag dahil sa nagbabadyang luha. Mas namiss kita, mahal. Sagot ni Manuel, hinahaplos ang buhok ng asawa. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, agad na inilibot ni Alena ang kanyang paningin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Nasaan si Lyra? Nasaan ang anak natin? Ang tanong na iyon ang nagpabagsak sa puso ni Manuel. Pilit siyang ngumiti. Nasa bahay. Masama raw ang pakiramdam. Doon na lang daw tayo hihintayin. Nakita ni Manuel ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Alena. Ngunit mabilis din itong napalitan ng pilit na pag-intindi. Ganoon ba? Sige, tara na. Gustong-gusto ko nang makita ang dalaga natin. Ang biyahe pa uwi ay puno ng kwentuhan ni Manuel. Pilit na pinupunan ng katahimikang biglang namuo sa pagitan nilang dalawa. Si Alena naman ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang pamilyar na mga tanawin ng Batangas, habang ang isip ay nasa iisang tao lamang. Pagdating nila sa bahay, ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Walang tugtog, walang tawanan. Isang bahay na tila walang naghihintay. Maingat na pumasok si Alena. Ang lahat ay pamilyar ngunit sa parehong oras ay banyaga. Lyra! Anak, nandito na kami. Tawag ni Manuel. Lumabas si Lyra mula sa kanyang silid. Nakapalit na ito ng maayos na damit. Tumayo siya sa may pintuan ng sala. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip sa dibdib. Isang pader na hindi kayang gibain. Tumakbo ang mga luha sa mata ni Alena nang makita ang anak. Ang laki na nito. Isang magandang dalaga. Lyra, anak ko. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Handang ibigay ang yakap na 10 taon niyang inipon. Naglakad siya palapit. Ang puso'y tumatalon sa pananabik. Ngunit nang malapit na siya, bahagyang umatras si Lyra. Ang mga braso ni Alena ay naiwang nakabitin sa hangin. Kumusta ka na, anak? Nanginginig na tanong ni Alena, pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit. Okay lang po, sagot ni Lyra. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo, walang bakas ng anumang emosyon. May gagawin pa po ako sa kwarto. At sa isang iglap, tinalikuran na nito si Alena. Pumasok ito sa silid at isinara ang pinto. Hindi masyadong malakas, pero sapat na para maramdaman ni Alena ang pagtataboy. Naiwang nakatayo si Alena sa gitna ng sala, kasama si Manuel na hindi malaman ang sasabihin. Ang bahay na pinangarap niyang uwian ay naging isang malamig na lugar. Ang anak na sabik niyang mayakap ay isang estranghero, Gabi. Hindi makatulog si Manuel. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa kanilang silid. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ito. Mahinang paghikbi. Pumasok siya at nakita si Alena na nakaupo sa gilid ng kama. Ang likod nito ay nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig sa bawat paghikbi. Ang maleta niyang puno ng pasalubong at pangarap ay nakasandal sa pader, hindi pa nabubuksan. Dahan-dahang lumapit si Manuel at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng asawa na malamig na parang yelo. Hindi lumingon si Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig na kahoy.
na para bang doon niya mahahanap ang sagot sa lahat ng kanyang katanungan. Niyakap siya ni Manuel mula sa likuran, isinandal ang baba nito sa kanyang balikat. Ang tanging nagawa niya ay himasin ang braso nito, isang tahimik na pag-alo, Manny. Nagsalita siya sa wakas, ang boses ay basag at puno ng sakit. Ano bang nagawa kong mali? Tumingala siya. At sa wakas ay sinalubong ang mga mata ng asawa. Puno ito ng luha at pagkalito. Bakit ganito ang anak natin sa akin? Para akong hangin. Para akong isang estranghero sa sarili kong pamamahay. Walang maisagot si Manuel. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang may bahagi siya sa pagkukulang na iyon, sa pader na nabuo sa pagitan ng mag-ina. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ang kanyang yakap, na para bang sa paraang iyon ay mapoprotektahan niya si Elena mula sa sakit na siya mismo ay hindi maintindihan kung paano haharapin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok para kay Elena. Ramdam niya ang bawat oras, ang bawat minutong lumilipas sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pakiramdam niya ay isa siyang bisitang maingat na kumikilos, takot na makagawa ng ingay, takot na makasagabal. Sa pagnanais na basagin ang yelong namamagitan sa kanila ni Lyra, ginawa ni Elena ang lahat ng alam niyang paraan. Isang umaga, maaga siyang gumising para ipagluto ito ng paborito nitong sinigang na baboy. Ang klase ng sinigang na laging nitong hinihiling noong bata pa ito. Ang maasim na amoy ng sampalok at ang bango ng ginisang sibuyas ay tila isang dasal na sana'y maging daan ito para magkalapit sila. Anak, niluto ko ang paborito mo. Masayang sabi ni Elena nang maupo si Lyra sa hapagkainan. Tumingin si Lyra sa mangkok, pagkatapos ay sa kanya. Salamat po. Walang kabuhay-buhay na sagot nito. Sinubukan ni Manuel na pagaanin ang tensyon. Naku, ang sarap ng amoy. Namiss ko ang luto mo, mahal. Sumandok si Lyra ng kanin at kaunting sabaw. 2 subo lang ang ginawa nito bago maingat na inilapag ang kutsara. Busog na po ako, sabi niya. Sabay tayo. May tatapusin pa po akong assignment. Naiwang nakatingin si Elena sa halos hindi nabawasang pagkain sa plato ng anak. Hindi siya sumuko. Kinabukasan, inabutan niya si Lyra sa sala habang nag-aaral ito. Dala niya ang isang kahon ng pinakabagong modelo ng cellphone. Anak, mahinahon niyang sabi, para sa'yo, para makatulong sa pag-aaral mo. Alam kong medyo luma na yung gamit mo. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Lyra mula sa kanyang libro. Salamat po, pero hindi ko kailangan. Sapat na po yung luma ko, pero... Anak, regalo ko yan sa'yo. Mas kailangan niyo po yung pera. Putol ni Lyra. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig. Itabi niyo na lang po. Ang bawat pagtanggi ni Lyra ay isang sugat na bumabaon ng mas malalim sa puso ni Elena. Ngunit ang pinakamasakit ay dumating nang hindi niya inaasahan. Isang hapon, nakita niyang masayang nag-uusap sina Lyra at Manuel sa may hardin. May ipinapakita si Lyra sa kanyang ama. Isang bagay sa kanyang pulso. Ito ay isang simpleng bracelet na gawa sa makukulay na sinulid. Ang klase ng friendship bracelet na uso sa mga kabataan. Papa, ang ganda po talaga nitong ginawa niyo para sa akin, sabi ni Lyra. Ang boses ay malakas, sapat para marinig ni Elena na nakatayo malapit sa bintana. Ito ang pinaka-espesyal sa lahat ng alahas ko. Para kay Elena, ang mga salitang iyon ay isang sampal. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay na kumapal na at nagkaroon ng kalyo. Dahil sa 10 taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa, lahat para maibigay ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng isang simpleng bracelet na gawa sa sinulid. Isang araw, habang wala si Lyra, nagpasya si Elenang linisin ang silid nito. Isang paraan para maramdaman niyang isa siyang ina. Habang nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng kama, may nakapa siyang isang malaking kahon ng sapatos. Dahil sa kuryosidad,
Hinila niya ito palabas. Pagbukas niya ng takip, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Sa loob ng kahon, nakasalansan ang lahat ng regalong ipinadala niya sa loob ng maraming taon. Ang kulay asul na bestida, mga blusang iba't iba ang kulay, mga bag, sapatos, at kung ano-ano pang laruan mula noong bata pa si Lyra. Lahat ay naroon nakatiklop pa ng maayos. Ang iba ay nasa orihinal pang balot. Walang bawas, hindi nagamit, hindi man lang binuksan, para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang bawat regalo ay isang piraso ng kanyang sakripisyo, isang simbolo ng kanyang pagmamahal na ipinapadala niya mula sa malayo. At lahat ng iyon ay isinilid lang sa isang madilim na kahon na para bang mga bagay na walang halaga. Isinara niya ang kahon at marahang itinulak pabalik sa ilalim ng kama. Tumayo siya, sumandal sa pader, at doon, sa gitna ng silid ng anak na hindi siya kilala, tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Naintindihan niya sa sandaling iyon na ang distansya sa pagitan nila ni Lyra ay hindi nasusukat sa kilometro, kundi sa isang kahon ng mga regalong hindi kailanman nagawang punan ang 10 taon ng kanyang pagkawala. Ang bahay na dati kanlungan para kay Lyra ay naging isang hawlang puno ng tensyon. Bawat ngiti ng kanyang ama, bawat pilit na pagngiti ng kanyang ina, ang mga salita ng kanyang tita Marites ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, lalo na ang tungkol sa munting negosyo ng kanyang ama noon. Isang hapon, habang nag-iisa sa bahay, hindi na niya natiis ang kuryosidad na kumakain sa kanyang sistema. May mali, may kulang sa kwento, at determinado siyang alamin kung ano iyon. Umakyat siya sa bodega sa itaas ng kanilang bahay. Isang lugar na bihira nilang puntahan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa isang sinag ng liwanag mula sa munting bintana, nakita niya ang mga nakatambak na lumang gamit, mga saksi sa nakaraan ng kanilang pamilya. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang makapal na kumot, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang baul na gawa sa maitim na kahoy. Baul ito ng kanyang ama. Naaalala niya itong nakasusi palagi noong bata pa siya. Hinila niya ito patungo sa gitna. Sinubukan niyang buksan, ngunit gaya ng inaasahan, nakalock ito. Lumuhod siya at kinapa ang paligid, umaasang makahanap ng susi. At doon, sa ilalim ng isang medyo umangat na tabla sa sahig, nanginginig ang mga kamay na isinuksok niya ang susi sa seradura. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Huminga siya ng malalim, bago dahan-dahang itinaas ang mabigat na takip ng baul. Ang nasa loob ay hindi mga lumang damit o alaala. Ang nasa loob ay mga folder ng dokumento. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Mga business permit para sa isang maliit na computer shop, Manuel's PC Hub. Ito siguro ang negosyong tinutukoy ng kanyang tita. Ngunit habang binubuklat niya ang mga folder, ang mga papeles ay nag-iba. Mula sa mga resibo ng benta, napalitan ito ng mga sulat ng paniningil mula sa bangko, mga loan application, at ang pinakahuli, mga liham mula sa abogado, nagbabantang kukunin ang kanilang bahay at lupa bilang kabayaran sa utang na hindi nabayaran. Nanlalabo ang paningin ni Lyra. Ang mga numerong nakasulat sa papel ay napakalaki, sapat para masira ang kanilang pamilya. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ama, Manuel Reyes, ang perpekto niyang ama, ang haligi ng kanilang tahanan, ay may ganitong itinatagong kabiguan. Sa ilalim ng lahat ng papeles, may isang sobrang medyo naninilaw na. Walang tatak ng selyo. Isang sulat kamay lamang. Binuksan niya ito. Sulat ito ng kanyang ina, para sa kanyang ama. Ang petsa, 1 linggo bago ito umalis papuntang Hong Kong, 10 taon na ang nakalipas. Manny? Alam kong mabigat ang lahat ngayon. Alam kong nasasaktan ka, pero hindi kita iiwan sa laban na to. Pamilya tayo.
at sabay nating haharapin ito. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Handa akong sumalo sa problema. Aalis ako para sa inyo ni Lyra, para mabuo ulit tayo. Pangako. Babalik ako. Mahal na mahal ko kayo. Nagmamahal, Alena. Bagsak ang mga balikat ni Lyra. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Aalis ako para sa inyo, para mabuo ulit tayo. Ang pag-alis na kinamuhian niya sa loob ng 10 taon ay hindi pala pag-iwan. Isa pala itong pagsagip. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag na papaakyat sa hagdan ng kahoy. Ang kanyang ama. Nagmamadali niyang isinalansan ang mga papel at ibinalik sa baul. Ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ay tila maririnig sa buong kabahayan. Mabilis niyang isinara ang takip at itinulak ang baul pabalik sa sulok. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng bodega. Tumayo roon si Manuel, bahagyang nagulat na makita siya. Anak, anong ginagawa mo rito? Wala po, Papa. Naghahanap lang po ng mga lumang gamit. Mabilis na sagot ni Lyra. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinagmasdan siya ni Manuel ng may pagtataka, ngunit tumango na lamang ito. Halika na, bumaba na tayo. Maghahapunan na. Ang hapunan ng gabing iyon ay mas tahimik kaysa karaniwan. Si Lyra ay tila wala sa sarili. Ang kanin sa kanyang plato ay hindi niya halos ginagalaw. Ang mga imahe ng mga dokumento at ang sulat ng kanyang ina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang papa niya, na tinitingala niya bilang isang perpektong tao, ay may tinatagong kabiguan. Ang mama niya, na kinamumuhian niya dahil sa pag-abandona, ay umalis pala para sila ay iligtas. Ang buong pundasyon ng kanyang mundo, ang itim at puting pananaw niya sa kanyang mga magulang, ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang pagkalito ay nag-anyo ng galit. Galit hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanyang ama dahil sa paglilihim nito. At galit sa sarili niya dahil sa 10 taon ng bulag na paghusga. Sinubukan ni Alena na basagin ang katahimikan. Napansin niya ang pagkatulala ng anak. Anak? Mahinahon niyang tawag. Malapit na ang graduation mo. Napag-isipan mo na ba kung anong kurso ang gusto mong kunin sa kolehiyo para mapaghandaan natin? Ang simpleng tanong na iyon, na puno ng pag-aalala ng isang ina, ang naging mitsa ng pagsabog ni Lyra. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang mga kubyerto sa plato. Lumikha ng isang matunog na kalansing. Lahat ng kanyang naguguluhang emosyon ay naghanap ng isang paglalabasan. At si Alena, sa kasamaang palad, ang naging target. Huwag kang umaktong nag-aalala ka. Malakas niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nagulat si Alena at Manuel sa biglaang pagsiklab niya. Lyra, anak, ano bang sinasabi mo? Tanong ni Manuel. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nagbabaga sa galit, ay nakatutok lamang kay Alena. For 10 years, wala ka. Ni hindi mo alam kung ano ang paborito kong ulam ngayon. Ni hindi mo alam kung paano ako umiyak noong unang araw ko sa high school. Si Papa ang nandyan. Si Papa ang nag-alaga sa akin, hindi ikaw. Bawat salita ay isang latigo na humahampas kay Alena. Tumayo si Lyra. Ang kanyang upuan ay gumawa ng isang maingay na kalaskas sa sahig. Kaya huwag mo akong tanungin tungkol sa future ko. Dahil ang pamilya natin, matagal nang sira. At alam mo kung kaninong kasalanan yon? Lyra. Pigil ni Alena. Ang boses ay halos pabulong na lang, pero hindi na siya mapipigilan. Kasalanan mo. Dahil iniwan mo kami. Pinili mo ang pera kaysa sa amin. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kaya pwede ba? Huwag mo nang subukang ayusin pa ang lahat. Dahil hindi ka na namin kailangan.
At doon, binitiwan niya ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Ang mga salitang pinanghahawakan niya bilang kanyang katotohanan sa loob ng 10 taon. Hindi kita kailangan! Pagkasabi noon, tumakbo siya paakyat sa kanyang silid. Iniwan ang 2 magulang na tulala at wasak sa hapagkainan. Naiwang nakatingin si Elena sa pagkaing hindi nagalaw. Ang kanyang mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa ibabaw ng kanin. Ang mga salita ni Lyra ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sentensyang nagwasak sa lahat ng pag-asa na kanyang pinanghawakan. Tumayo si Manuel. Ang mukha ay pinaghalong galit at sakit. Lalapitan na sana niya si Lyra sa kwarto, pero hinawakan ni Elena ang kanyang braso. "Wag na, Manny," sabi niya. Pinipigilan ang sariling humagulgol. Hayaan mo na siya. Nang gabing iyon, walang nakatulog. Sa kwarto ni Lyra, ang galit ay unti-unting napalitan ng pagsisisi. Sa silid ng mag-asawa, ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi at mga luhang hindi kayang punasan. Ang pamilya nila ay nasa bingit ng tuluyang pagkasira. Kinabukasan, ang bahay ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Lyra kagabi ay nakalutang pa rin sa hangin na para bang isang makapal na hamog na nagpapahirap sa paghinga. Si Lyra ay hindi lumabas ng kanyang silid. Si Elena naman ay nakaupo lang sa sala, ang mga matay mapungay at walang buhay. Sa gitna ng tensyon, dumating si Tita Marites. Hindi niya alam ang nangyaring sigawan at gaya ng dati, ang layunin niya ay kumustahin ang pamangkin. "Lyra, apo?" Katok niya sa pinto ng silid. Nang walang sumagot, pumasok na siya. Naabutan niyang nakahiga si Lyra, nakatalukbong ng kumot. "Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba?" Tanong niya. Umupo sa gilid ng kama. Umiling lang si Lyra. "Nag-away po kami ni Mama." Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Marites na agad din niyang itinago. "Naku, ganoon talaga. Hayaan mo na. Sanay ka kasing wala siya. Kaya ngayon, naninibago ka lang." Hinaplos niya ang buhok ng pamangkin. "Huwag kang mag-alala. Lilipas din yan. At saka nandito naman ako." Samantala, sa ibaba, nag-ipon ng lakas ng loob si Elena. May hawak siyang isang maliit na pulang kahon. Ito na siguro ang huling pagkakataon. Kung mabigo pa rin ito, marahil ay tama si Lyra. Marahil ay wala na talagang pag-asa. Umakyat siya sa hagdan at naabutan niya si Marites na papalabas na ng silid ni Lyra. Nagkatinginan sila, isang tinging puno ng lamig sa panig ni Marites. Hindi na lamang ito pinansin ni Elena at pumasok sa kwarto. Nakita niya si Lyra na nakaupo na, nakasandal sa headboard ng kama. "Anak," mahinang tawag ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang lumalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Inilahad niya ang pulang kahon. "Para sa debut mo. Alam kong malapit na. Advance gift ko na sa'yo." Tiningnan ni Lyra ang kahon. Pagkatapos ay tumingin sa ina. Ang mukha niya ay isang blankong pader. "Salamat po, pero gaya ng sinabi ko kagabi, hindi ko po kailangan niyan." "Anak, parang awa mo na. Tanggapin mo na to. Isang beses lang." Pagmamakaawa ni Elena. Ang boses ay nanginginig. "Pinag-ipunan ko to ng mabuti para lang sa'yo." Ang mga salitang pinag-ipunan ang tila nagpasiklab muli sa galit ni Lyra. Kinuha niya ang kahon mula sa kamay ni Elena, ngunit hindi para tanggapin ito. Tumayo siya, naglakad patungo sa pinto, kung saan nakatayo pa rin si Marites na palihim na nanonood. Sa harap ng kanyang ina at tiyahin, ibinagsak ni Lyra ang kahon sa sahig. Bumukas ito at lumabas ang isang makinang na silver na kwintas na may maliit na L bilang pendant. "Hindi ko kailangan ng material na bagay," sigaw ni Lyra. Ang luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi.
Pagmamahal mo ang kailangan ko na hindi mo maibigay. Puro ka na lang padala. Puro pera. Akala mo ba mabibili ng kwintas na yan ang 10 taon na wala ka sa tabi ko? Hindi na nakatiis si Marites. Ang pagkukunwari niyang pag-aalala ay biglang naglaho, napalitan ng galit dahil sa pagwawalang bahala ng pamangkin sa sakripisyo ng kanyang kapatid. Walang utang na loob kang bata ka, biglang sigaw ni Marites. Ang boses ay matinis at puno ng panggigil. Gulat na napatingin sa kanya sina Lira at Alena. Alam mo ba kung anong tiniis ng nanay mo para lang maibigay sa'yo ang lahat ng luho mo? Patuloy ni Marites. Dinuduro si Lira. Akala mo ba masarap ang buhay sa Hong Kong? Akala mo ba sapat ang sahod ng pagiging katulong para sa mamahaling eskwelahan mo at sa mga gusto mo? Marites, tama na. Pigil ni Alena. Hinawakan ang braso nito. Ngunit hindi nagpaawat si Marites. Itinulak niya ang kamay ni Alena. Hindi, Alena. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman na hindi ka lang isang katulong doon. Humarap siya muli kay Lira. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig na parang mga bala. Alam mo ba na para mabili yan, bukod sa pagiging katulong mula umaga hanggang hapon, naghuhugas pa ng pinggan ang nanay mo sa isang karinderya hanggang hating gabi. Halos hindi na yan natutulog para lang may maipadala sa inyo. Yang kwintas na yan na tinapon mo lang, ang katumbas niyan ay isang buwang puyat at pagod niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napatigil si Lira. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang mundo niya ay biglang umikot. Dahan-dahan siyang tumingin sa sahig, sa kumikinang na kwintas na tila nangungutya sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, sa mga mata nitong basang-basa ng luha, sa mga balikat nitong nangungunyapit, at sa mga kamay nitong bahagyang nanginginig. Nakita niya ang pagod, ang sakit, ang kahihiyan. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya, kundi isang bagay na mas malalim, mas masakit. Isang katotohanang sumampal sa kanya ng napakalakas. Ang kanyang ina, na inaakala niyang iniwan sila para sa mas magandang buhay, ay nagdusa pala ng higit pa sa kanyang inaakala. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 10 taon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Matapos ang pagsabog ni Marites, walang sino man ang nakapagsalita. Siya mismo ay tila nagulat sa kanyang mga nasabi. Napagtantong lumampas siya sa guhit. Nagpaalam siyang aalis na. Iniwan ang mag-inang nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga piraso ng kanilang nasirang relasyon. Pinulot ni Alena ang kwintas mula sa sahig. Isinara ang palad sa paligid nito at walang imik na lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Lira, nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga salita ng kanyang tita ay umuugong sa kanyang tainga na parang sirang plaka. Naghuhugas pa ng pinggan hanggang hating gabi. At isang buwang puyat at pagod. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Humiga siya sa kama at tinitigan ang kisame. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina ang pagod. Ang mga luhang hindi nito pinapakita. Ang mga kamay na marahil ay nasusugatan na sa pagkayod. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay unti-unting napalitan ng isang nakakapanlumong pakiramdam. Pagdududa, paano kung tama ang tita niya? Paano kung lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 10 taon ay isang malaking kasinungalingan na siya mismo ang gumawa? Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagtitipon ng mga multo. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Si Manuel, na nalaman ang nangyari mula kay Alena, ay tinitingnan ng anak at asawa ng may halong awa at pagsisisi. Hindi na natiis ni Lira ang katahimikan. Bumaling siya sa kanyang ama. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Isang tanong lang ang kanyang binitiwan. Pa, totoo ba? Nag-angat ng tingin si Manuel.
Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng kanyang anak. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang protektahan ang sarili niyang lihim, ngunit hindi niya kaya. Hindi na niya kayang magsinungaling pa. Hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata ni Lyra. Itinuon niya ang kanyang paningin sa lamesa at dahan-dahang tumango. Isang tango lang. Ngunit para kay Lyra, iyon ay isang kumpirmasyong nagpaguho sa natitirang pader sa kanyang puso. Totoo nga, tumayo siya. Hindi na tinapos ang pagkain. "Akyat na po ako," sabi niya, at mabilis na naglakad paalis. Hindi na hinintay ang sagot ng mga magulang. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Lyra ang kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama. Isa-isa niyang tiningnan ang mga regalong hindi niya binuksan. Hinawakan niya ang tela ng kulay asul na bestida. Malamig at makinis. Hinawakan niya ang isang maliit na music box na ipinadala nito noong Pasko 5 taon na ang nakalipas. Pinatakbo niya ito. Isang pamilyar na himig ng "You Are My Sunshine" ang tumugtog. Isang kantang laging kinakanta sa kanya ni Alena noong bata pa siya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Sa kabilang silid, si Alena ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang website para sa airline tickets. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya. Hong Kong. One way, pumasok si Manuel sa silid at nakita ang ginagawa niya. "Alena, anong ginagawa mo?" Tumingin si Alena sa kanya. Ang mga mata ay pagod na sa pag-iyak. "Hindi ko na kaya, Manny. Hindi ko na kaya. Bawat araw na nandito ako, lalo ko lang siyang nasasaktan. Lalo lang tayong nasisira." Pinunasan niya ang kanyang mga luha. "Aalis na lang ulit ako. Siguro mas magiging masaya kayo kung wala ako." Yun naman ang gusto niya, di ba? Ang mawala ako. Habang nag-uusap sila, napadaan si Lyra sa labas ng kanilang silid para pumunta sa banyo. Huminto siya nang marinig ang usapan. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya at nakita ang screen ng laptop. Nakita niya ang mga salita. "Flight confirmation." Narinig niya ang huling sinabi ng kanyang ina. "Siguro mas magiging masaya kayo kung wala ako." Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa buong katawan ni Lyra. Ang ina na 10 taon niyang itinaboy, ngayon ay handa nang umalis ulit. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya, kasalanan na niya. Ang mga salitang narinig ni Lyra ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. "Aalis na lang ulit ako." Ang ina na buong buhay niyang sinisi sa pag-alis, ay aalis muli at sa pagkakataong ito, dahil sa kanya. Isang emosyon na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon, ang biglang nanaig sa kanya. Takot. Takot na maiwan. Takot na baka ito na ang huli. Nawala ang kanyang galit. Nawala ang kanyang pagdududa. Ang tanging natira ay ang desperadong pagnanais na pigilan ang isang bagay na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Walang katok, walang babala, itinulak niya ang pinto ng silid ng kanyang mga magulang. Nagulat si Alena at Manuel sa kanyang biglaang pagpasok. Agad na isinara ni Alena ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Lyra. "Aalis ka na naman?" tanong ni Lyra. Ang boses ay nanginginig, hindi sa galit kundi sa takot. "Iiwan mo na naman kami?" Nagulat si Alena sa tanong. Matapos ang lahat ng masasakit na salita, matapos siyang itaboy ng paulit-ulit, ito ang maririnig niya mula sa anak. Para sa kanya, ang tanong ay isang panunumbat, isang mapait na paalala ng kanyang pagkukulang. Dahil sa pagod at sakit ng kalooban, hindi niya napansin ang takot sa mga mata ni Lyra. Ang tanging nakita niya ay ang galit na sanay na siyang makita. "Hindi ba't ito naman ang gusto mo, Lyra?" Sagot ni Alena. Ang boses ay pagod at walang emosyon. "Hindi ba't sinabi mong hindi mo ako kailangan? Na masaya na kayo ng papa mo? Kaya ibibigay ko na sa'yo ang gusto mo, ang mawala ako,
ang bawat salita ni Alena ay isang sampal para kay Lyra. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing, "Hindi! Nagkamali ako!" Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang dila ay tila na paralisa ng pagkalito at pagsisisi. "Alena, mag-usap tayo ng maayos." Pakiusap ni Manuel, tumayo sa pagitan ng mag-ina. "Lyra, huminahon ka." "Huminahon? Papa, aalis na naman siya!" Sigaw ni Lyra. Ang kanyang pagkatakot ay muling nag-anyong galit. "Ganoon na lang ba kadali para sa kanya na iwan tayo? Hindi mo naiintindihan, anak." Sigaw pabalik ni Alena. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. 10 taon akong nagtiis sa Hong Kong, malayo sa inyo. Tiniis ang lahat ng hirap para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Pag-uwi ko, ano ang dinatnan ko? Isang anak na kinamumuhian ako. Isang anak na itinuturing akong basura. Anong gusto mong gawin ko, Lyra? Lumuhod sa harap mo at magmakaawa na mahalin mo ako? Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa pisngi nilang dalawa. Si Manuel ay nasa gitna, walang magawa. Isang helpless na tagapanood sa pagguho ng kanyang pamilya. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ang lihim na siya ang may kasalanan ng lahat, ngunit ang kanyang dila ay tila nakatali sa kahihiyan. Itinulak ni Lyra ang kanyang ama para makalapit sa ina. "Ang hiningi ko, ang kailangan ko, ay isang ina. Pero wala ka, kaya aalis na ako." Sigaw ni Alena. Ang boses ay basag na. "Para hindi mo na ako makita. Para hindi mo na kailangang magtiis na kasama ako." Kinuha ni Alena ang kanyang maleta mula sa sulok. Binuksan ito at walang tinging inihagis ang kanyang mga damit papasok. "Alena, huwag!" Pagmamakaawa ni Manuel, ngunit hindi siya nakinig. Bawat damit na inilalagay niya sa maleta ay isang desisyon, isang pagtatapos. Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila isang hatol. Hila-hila ito. Naglakad siya palabas ng silid. Binabangga ang balikat ni Lyra sa kanyang pagdaan. "Mama?" Mahinang tawag ni Lyra. Ang galit ay napalitan na ng tuluyang desperasyon. Huminto si Alena sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Palam. At tuluyan na siyang naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga yabag palayo sa hagdan at ang kasunod na pagsara ng pinto sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Naiwan si Lyra at Manuel sa gitna ng silid, sa gitna ng katahimikang mas masakit pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw na wala na ang lahat. Ang ina na 10 taon niyang hinintay na bumalik ay siya rin ang nagtaboy palayo. At ngayon, wala na ito. Ang pamilyang pinangarap nilang buuin muli ay tuluyan nang nawasak. Ang pagsara ng pinto sa ibaba ay tila isang malakas na sampal na gumising sa lahat. Naiwang tulala si Lyra, nakatitig sa walang taong pasilyo kung saan huling dumaan ang kanyang ina. Ang salitang paalam ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang malamig na tinig na nagpapahiwatig ng katapusan. Napasalampak siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Doon, sa gitna ng silid, humagulgol siya ng walang tigil. Isang pag-iyak na puno ng pagsisisi, ng takot, at ng sakit na ngayon pa lang niya lubusang nararamdaman. Si Manuel, na kanina pa nakatayo na parang bato, ay tila nabuhayan. Nakita niya ang kanyang anak, durog na durog at umiiyak sa sahig. Nakita niya ang anino ng asawang papalayo at naramdaman niya ang bigat ng 10 taong pagsisinungaling na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi na niya kaya. Tapos na ang pagtatago. Nilapitan niya si Lyra at marahas na hinawakan sa magkabilang braso, itinayo ito. Gulat na napatingin si Lyra sa ama. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, ngunit ang nakita niya sa mukha ng kanyang ama ay isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman, isang halo ng matinding galit, desperasyon, at sakit. "Si Papa lang ang nandyan para sa akin?
Sigaw ni Manuel. Ang boses ay basag at nanginginig. Inuulit ang mga salitang isinumbat ni Lyra sa ina. Tinitingala mo ako na parang santo, Lyra? Tinitingnan mo ang mama mo na parang demonyo? Papa, ano po? Tumahimik ka! Putol niya. Makikinig ka sa akin ngayon. Makikinig ka sa katotohanang matagal ko nang dapat sinabi sa'yo. Bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Manuel, mga luhang hindi na niya napigilan. At kasabay ng mga luhang iyon ay ang pagbuhos ng katotohanang matagal niyang ikinulong. Ako anak, ako ang may kasalanan ng lahat. Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng pait. 10 taon na ang nakalipas, may negosyo ako, di ba? Ang computer shop na ipinagmamalaki ko sa'yo noon? Nalugi ako, Lyra. Nalugi ako ng husto. Nagkabaon-baon ako sa utang. Utang na napakalaki. Namuntik na tayong mapalayas sa bahay na to. Ang lupang kinatatayuan natin. Ang bahay na tinitirhan mo, muntik nang mawala sa atin. Natigilan si Lyra. Ang kanyang pag-iyak ay nahinto, napalitan ng tuluyang pagkabigla. Hindi pa tapos si Manuel. Tila isang dam na nasira. Ang lahat ng kanyang kinimkim ay walang tigil sa pag-agos. Wala akong mukhang maiharap kahit kanino. Sira ang pagkatao ko bilang ama, bilang asawa. Nahihiya ako at ang mama mo. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Ang mama mo! Pinakiusapan ko siya. Nagmakaawa ako sa kanya. Naakuin niya ang responsibilidad. Na siya ang umalis. Dahil siya lang ang pag-asa natin. Siya ang sumalo ng lahat ng pagkukulang ko. Siya ang nagtrabaho na parang kalabaw sa ibang bansa. Para bayaran ang mga utang na ako ang gumawa. Siya ang nagtiis ng pangungulila. Para lang maisalba ang pamilyang ako mismo ang muntik ng sumira. Binitiwan niya ang braso ni Lyra. At sa harap ng kanyang anak, ang perpektong ama, ang haliging bato, ay dahan-dahang lumuhod sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang mama mo. Ako ang may kasalanan. Ang buong mundo ni Lyra ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng piraso ng kanyang buhay, ang pagkamuhi sa ina, ang paghanga sa ama, ay nabasag at nagkadurog-durog. Ang pag-alis ng kanyang ina ay hindi pag-abandona. Ito ay sakripisyo. Ang pananatili ng kanyang ama ay hindi kabayanihan. Ito ay bunga ng isang kabiguang itinago. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, hila-hila ang maleta. Naglalakad sa gitna ng malakas na ulan, walang pag-aalinlangan, walang isa pang segundong sinayang. Tinalikuran niya ang kanyang amang umiiyak at tumakbo. Tumakbo siya ng mas mabilis pa kaysa sa nagawa niya sa buong buhay niya. Pababa ng hagdan, palabas ng pinto, patungo sa madilim at maulang gabi. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat ay hindi niya ininda. Ang putik na tumatalsik sa kanyang mga binti ay hindi niya pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. At ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina. Tumakbo siya patungo sa sakayan ng bus sa bayan. Ang tanging daan papunta sa airport. Bawat hakbang ay isang panalangin. Sana hindi pa huli. Sana maabutan ko siya. Habang papalapit siya, natanaw niya ito. Ang huling bus papuntang Maynila. Ang mga ilaw nito ay nakabukas. At ang makina nito ay nagsisimula ng umandar. Sumigaw siya ng buong lakas. Ang kanyang boses ay halos kainin ng ugong ng ulan at ng bus. Mama! Mama! Hintayin mo ako! Ngunit huli na. Ang bus ay dahan-dahan nang umalis, papalayo sa terminal. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Basang-basa, habang pinapanood ang mga pulang ilaw sa likod ng bus na unti-unting lumiliit at nawawala sa dilim. Nawala na. Huli na ang lahat. Napaluhod siya sa basang kalsada.
Ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, sa isang sulok ng madilim na waiting shed na hindi niya napansin kanina, may isang figurang nakatayo, tahimik na umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Sa kabila ng ulan, ang kanyang ina, si Alena. Hindi makapaniwala si Lyra sa kanyang nakikita. Si Alena, hindi ito sumakay ng bus. Hindi siya nito iniwan. Nakatayo lang doon si Alena, nakatitig sa papalayong bus. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding kalungkutan. Hindi niya kayang iwan ang anak. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, hindi niya kayang talikuran ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. Nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya, dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng buhos ng ulan, nakita niya si Lyra nakaluhod, basang-basa, at nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman. Isang halo ng pagsisisi, pag-unawa at desperadong pagmamahal. Dahan-dahang tumayo si Lyra. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa ina. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng bigat ng 10 taong pagkakamali. Si Alena naman ay nanatiling nakatayo. Naghihintay. Hindi alam kung ano ang aasahan. Nang nasa harapan na niya ang ina, walang salitang namutawi sa bibig ni Lyra. Ang tanging nagawa niya ay ang bagay na dapat sana'y ginawa niya noong unang araw itong umuwi. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa dibdib ng ina. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang nito ng napakahigpit, na para bang takot na baka bigla itong mawala. At doon, sa init ng yakap ng ina na matagal niyang kinamuhian, humagulgol siya ng buong puso. Hindi ito ang iyak ng galit. Ito ang iyak ng isang batang naligaw na sa wakas ay natagpuan na ang daan pa uwi. "Mama," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Patawarin mo ako." "Mama, patawad po. Patawad." Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang iyon dahil iyon lang ang tanging salitang kayang ilarawan ang nag-uumapaw na pagsisisi sa kanyang puso. Naramdaman ni Alena ang pagkabasa ng kanyang balikat. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa luha ng kanyang anak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Isang bigat na 10 taon niyang pinananabikang maramdaman muli. Niyakap niya si Lyra pabalik, mas mahigpit pa. Hinaplos niya ang basang buhok nito. Idinikit ang kanyang pisngi sa ulo ng anak. "Shh! Tahan na, anak!" Bulong niya. Ang sarili niyang boses ay basag dahil sa emosyon. "Nandito na si Mama. Hindi na ako aalis. Pangako, hindi na ako aalis." Sa di kalayuan, isang payong ang sumilong sa kanilang dalawa. Si Manuel. Nakasunod pala ito kay Lyra. Nakatayo siya roon. Tahimik na pinapanood ang kanyang mag-ina. Ang kanyang mukha ay puno ng luhang hindi na niya pinupunasan. Nang maghiwalay sa yakap sina Alena at Lyra, tumingin sila sa kanya. Lumapit si Manuel. Walang nagsalita. Ang tanging ginawa niya ay ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanilang dalawa. Hinila sila sa isang mahigpit na yakap. At doon, sa gitna ng humihinang ulan, sa isang madilim na terminal ng bus sa Batangas, ang pamilya Reyes ay muling nabuo. 3 pusong winasak ng distansya, ng mga lihim, at ng mga maling akala ay pinagdugtong-dugtong muli ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Sabay-sabay silang naglakad pa uwi. Sa ilalim ng iisang payong, walang nagsasalita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at kapayapaan. Pagbukas nila ng pinto ng kanilang bahay, isang hindi inaasahang tao ang kanilang naabutan sa sala. Si Tita Marites, balisa at tila may hinihintay.
Nag-aalala ito sa maaaring idinulot ng kanyang mga sinabi. Nagulat siya nang makita ang tatlong pumasok magkakasama, basang-basa, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanilang mga mukha. Tumingin si Manuel ng diretso sa kanyang kapatid. Marites, kailangan nating mag-usap. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng mainit na sikat ng araw sa Batangas. At kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago sa buhay ng pamilya Reyes. Isang maikling pagbabalik tanaw. Ang pag-uusap ni Manuel at Marites ng gabing iyon ay naging tapatan. Inamin ni Manuel ang kanyang mga pagkakamali at ang bigat ng kanyang dinala. Humingi rin ng tawad si Marites sa kanyang pagiging mapanghusga at sa mga salitang nakasakit na kanyang binitiwan. Bagamat may bahid pa ng ilangan, nagsimula silang ayusin ang kanilang relasyon bilang magkapatid sa ilalim ng isang kondisyon mula kay Manuel na hinding-hindi na niya papakialaman ang buhay ng pamilya nito. Ang perang naipon ni Elena, na sana'y gagamitin niya sa pagbabalik sa Hong Kong, ay naging puhunan nila. Nagtayo sila ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Tinawag nila itong Alena's Kitchen. Naging sikat ang luto ni Elena, lalo na ang kanyang adobo at sinigang. Si Manuel ang namamahala sa pera at sa mga parokyano. Ang kanyang ngiti at magaling na pakikisama ay natural na pang-akit sa mga customer. Ang kanilang bahay ay hindi na isang malamig at tahimik na lugar. Ngayon, puno na ito ng amoy ng bagong lutong pagkain, ng tunog ng mga kubyertos at ng masayang tawanan. Si Lyra, na ngayon ay first year college na, ang nagsisilbing kanilang pinakamasipag na katulong. Pagkatapos ng kanyang klase, siya ang nag-aasikaso sa mga mesa at minsay siya rin ang tagahugas ng pinggan. Isang gawaing may bago ng kahulugan para sa kanya. Isang hapon, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga customer, sandaling umupo si Lyra para magpahinga. Nakita niya ang kanyang mga magulang sa kusina. Nagtatawanan sila habang nagtutulungan sa paghahanda ng mga order. Si Elena ay nagluluto, habang si Manuel ay naghihiwa ng mga sangkap sa tabi nito. Paminsan-minsan ay nagnanakaw ng isang mabilis na halik sa pisngi ng asawa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Ang eksenang iyon, isang simpleng sandali ng pagmamahalan at pagtutulungan, ay ang pangarap na matagal niyang inasam. Hindi pala ito kailangang maging perpekto, kailangan lang itong maging totoo. Napansin niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang pamilyar na silver na kwintas na may pendant na L. Hindi na niya ito hinuhubad. Ito ay isang paalala, hindi ng kasalanan, kundi ng pagpapatawad at ng walang hanggang sakripisyo ng isang ina. Nang medyo humupa na ang mga tao, lumapit siya sa kanyang ina na nagpupunas ng mga mesa. "Ma, pagod na po ba kayo?" tanong niya. Ngumiti si Elena at hinaplos ang kanyang pisngi. "Hindi anak, kapag kasama ko kayo, hindi ako napapagod." Walang sabi-sabi. Niyakap ni Lyra ang kanyang ina mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. "Ma, mahal na mahal kita." Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Elena sa kanyang mga braso. "Mas mahal na mahal kita, anak ko." Nang papalubog na ang araw, isinara na nila ang karinderya. Gaya ng madalas nilang gawin, naglakad silang tatlo patungo sa dalampasigan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Umupo sila sa buhanginan, magkakatabi, habang pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa dagat, nagiiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Walang nagsasalita. Hindi na nila kailangan. Ang payapang tanawin sa kanilang harapan ay isang salamin ng kapayapaang natagpuan na nila sa wakas sa kanilang mga puso. Ang distansya, ang mga lihim, ang sakit, lahat ay bahagi na ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang pagiging magkakasama, ang pag-unawa na ang pag-ibig sa pamilya ay hindi nasusukat sa presensya o sa mga regalo, kundi sa tibay ng pusong handang magsakripisyo
magpatawad, at magsimulang muli. Doon, sa dalampasigan ng Batangas, sa ilalim ng papalubog na araw, ang pamilya Reyes ay hindi lang nabuo muli. Sila ay ipinanganak na muli mas matatag, mas buo, at mas mapagmahal kaysa dati. Ang kwentong ating natunghayan ay isang paalala sa ating lahat, lalo na sa mga pamilyang OFW. Ito ay isang salamin ng katotohanang ang sakripisyo ay may iba't ibang mukha. Minsan, ito ang pag-alis at pagtitiis sa dayuhang lupain. At minsan, ito ang pananatili at pagharap sa pangungulila. Higit sa lahat, ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na tulay na nagdurugtong sa anumang distansya ay hindi pera o mga material na bagay, kundi ang bukas na komunikasyon at ang pusong handang umunawa at magpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa madamdaming paglalakbay ni na Alena, Manuel at Lyra. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.